Maganda at ang ating panahon ngayon. At umalis na si... Sino ba yung... Sino ba yung nagdala ng ulan kagabi? Paulo? Oo. Pero it's good na nandoon sa norte at ulan lang sa atin. And we are happy that once again we can come and worship the Lord and fellowship with one another. But before I give the participant of our divine worship, I would like to announce that the Philippine Frontier is giving their pamphlet or gazette, their accomplishment so far in their work as missionaries to the natives or the IPs, indigenous people. Yung bang hindi mahirap puntahan nasa bundok, no? They are working with ATAS, mga manubo. Ito yung mga tao na talagang kailangan na marating ng ating pabalita. And there are those, when they came here, there are those who pledged for support. And I'm one of those. Kaya, yung nag-pledge, meron kayong nakapangalan dito na, di sa magazine, may mga pangalan. Ito yung mga members natin na giving support to the Philippine Frontiers. Kaya kung nakalimot kayo sa place ninyo, pwede naman ihabol. I'm sure they are being blessed by the support that we gave to this group of people who are dedicated to work with the indigenous people, no? So nandito si Sister Mimi Ocdamia, Brother Oliverio, Sister Nida Gonzaga, Rachel De Mejilio, Corazon, Sister Corazon Malalis, Sister Corazon Pagalan, Sister Arlene Daria. Sino itong Arlene Daria? Kaibigan nyo? Okay. Sister Siri Ann Francisco and Sister Shaira Belisario. Okay? So, kung nakalimot kayo sa inyong commitment, pledge sa Philippine Frontier, let us be refreshed by our obligation. And I'm sure God is... natutuwa ang Panginoon sa ating pagsuporta sa gawain niya. And this morning, our participants are led by the song service, the song leader, Sister Laverne Basinilio, and on the piano is Sister Mimi Ocdamia. And our scripture reading and pastoral prayer will be read to us by Sister Lynn Finca. Our serving deacons, Brother Jiriel and Brother Joelson Ombao. And our ministry in music will be rendered to the Lord by Sister May Kaloya. And our ministry of the word, our very own district pastor, Pastor Jerel Paulino. And then our speaker, the closing prayer by our speaker. So the program will go on as read. Shall we bow our heads? Dear God and Heavenly Father, thank you, Lord, for preserving our lives up to this moment. As we sing praises to your name, may you be glorified, Lord, and may we be blessed with the message of the songs. Please keep the Sabbath
help us to keep the Sabbath day holy as thou art holy. Please forgive us for whatever sins we have committed against you. In the loving name of Jesus we pray. Amen. Our first hymn is I Will Sing of Jesus' Love. I will sing of Jesus' love, sing of Him who first loved me, for He left bright worlds above and died on Calvary. I will sing of Jesus' love, endless praise. My heart shall give, He has died that I might live. I will sing His love to me. Oh, the depths of love divine, earth or heaven can never know how that sins as dark as mine can be made as white as snow. I will sing of Jesus' love and His praise. My heart shall give, He has died that I might live. I will sing His love to me. Nothing good for Him I've done. How could He such love bestow? Lord, I own my heart is worn. Help me now, my love to show. I will sing of Jesus' love, endless praise. My heart shall give, He has died that I might live. I will sing His love to me. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus, take this heart of mine, make it pure and holy thine. On the cross you died for me. I will love and live for Thee. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. For our call to worship, I would like to read from the book of Isaiah, chapter 55, verses 3, 6 to 9.
Incline your ear and come to me. Hear, and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and he will have mercy on him and to our God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. May we all show reverence as we worship the Lord this morning. Please kneel as we sing. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is our God. He who always liveth, evermore the same. Heaven and earth he ruleth. Come and praise his name. We love thy Sabbath, Lord, and worship at thy will. Home is our sweet peace afford, and deep our faith instill. Praise for thy wondrous love that sealed this sacred day. Aside that all may understand, we own thy sovereign sway. And with a wide robe throne upon Mount Zion be, and joyful sing our Sabbath song through all eternity. Dakilang Diyos, isang magandang larawan ng Iglesia, ang pagkakaisa ng aming mga magulang, ng mga kabataan at ng mga bata. Kami ay nagkakaisang sumamba sa inyo sa espiritu at katotohanan. Nais naming hilingin na patawarin kami sa mga lihim at hayag naming mga kasalanan, at ang banal na espiritu nawa ang magbukas ng aming puso at isipan upang maging handa kaming tanggapin ang mensahe ng pag-asa sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan sa iba't ibang salin, atin pong sabay-sabay buksan sa aklat ng Daniel 6, verse 10. Kapitulo 6, talatang 10 ng Daniel. Kung tayo po'y handa na, sama-sama po nating basahin. Nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas paharap sa Jerusalem. At siya'y nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng 1 araw na nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Palain po ang talata na ating binasa ngayong umaga. Tayo po ay magalang na lumuhod. O amang Diyos, aming Ama na ang tahanan ay nasa taas ng kalangitan. Narito po ang iyong bayan sama-samang naniluhod at nagpapakumbabang lumalapit sa iyong banal na harapan. Narito, Panginoon, una naming hinihiling na kami ay linisin sa aming mga pagkakasala, maging lihiman o hayag sa isip at sa salita, upang patuloy naming makamtan ang pagbuhos ng banal na Espiritu at maunawaan namin, Panginoon, ang mga mensahe na siyang aming nang ipagkakalob sa amin ng iyong ilingkod na isinugo sa oras na ito. Ama, pinapasalamatan po namin ang sanglinggo na nakaraan na kami ay patuloy niyong iningatan, pinagpala, patuloy na pinagkalooban ng mabuting kalusugan, malakas na pangangatawan, at sa lahat ng pangangailangan, Panginoon, hindi niyo pinagkulang ang bawat isa sa amin. Pagkus, liglig at umaapaw ang iyong pagpapalang ibinubuhos sa bawat isa sa amin. Narito po, Panginoon, ang iyong bayan sa iba't ibang dako na sumasamba sa banal na araw na ito. Maaari po bang lukuban ng banal na Espiritu at ng iyong banal na kapangyarihan ang siyang magbibigay ng proteksyon sa bawat isa sa amin. Pagpalain din po, Panginoon, ang aming kongregasyon mula sa pinakamataas sa pamunuan hanggang sa mga local churches. Ang mga pastor na nangangasiwa, lalo tigit sa aming distrito, Panginoon. Patuloy niyo po silang pagyamanin sa iyong banal na salita. Pagkat, Panginoon, kami ay umaasa sa iyong banal na pangako na ang lahat ng iyong mga ipinangako sa amin ay patuloy naming natatanggap. Sa kabila ng mga karanasan namin, Panginoon, na bagamat ito hindi nangyari, Panginoon, sa aming kinalalagyan, maaari po ba, Panginoon, ang mga pagpapala at ang pag-asa, Panginoon, ay makamtan nila. Marami ang nagdadalamhati, marami ang nagluluksa, marami ang namumroblema, marami ang nawala ng tahanan, Panginoon, dahil sa lindol na dumating, lalo na sa lugar ng Cebu. Ama, kayo po ang makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang nakakaalam ng mga pangangailangan nila. Maaari po bang maraming mga pagpapala silang matanggap na sa kabila ng lahat na ito, matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Pagpalain, Panginoon, ang kapulungan ito. Gayon din po, Panginoon, ang mga kahilingan ng aming mga kapatid. Meron silang mga pasasalamat, meron silang mga hinaing. At maaari po ba, Panginoon, tugunan ito ng naaayon sa kanilang mga pangangailangan, sapagkat kami, Panginoon, ay nagtitiwala sa iyong banal na pangako, sapagkat sinabi niyo sa amin, kami ay kumatok at kami inyong pabubuksan, hahanapin namin kayo at amin kayong masusumpungan. Ama, inaasahan namin ang pangakong ito ay magiging kaagapay namin hanggang sa pakikipagpunyagi namin sa lupang ito. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig niyo sa aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. For
During a time of great famine, God sent Elijah not to a wealthy Israelite, but to a foreign poor widow in Zarephath. She had almost nothing, just a little flour and oil, but chose to trust God's prophet and give to God first. Her act of faith unlocked a miracle. This teaches us to trust God and give back to Him, even in times of scarcity. He invites us to join His mission with what He has given us, little or much. Even when others are unfaithful, can God count on you? As we return our tithes and promise offerings, may we put our desires last and God first. Our deacons are now ready to receive our tithes and offering. Hear the words of scriptures from the ages past. Bring ye all the tithes into the storehouse. Make a consecration that will ever last, trusting for the promised blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, saith the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Do you seek to know the Holy Spirit's power? Bring ye all the tithes into the storehouse. Live in sweet communion with Him hour by hour, while He gives the promised blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, saith the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Is the road that stands between you and your Lord? Bring ye all the tithes into the storehouse. Bring them on conditions promised in His word, and He'll pour you out a blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, saith the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Oh, praise Him, hallelujah. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Oh, praise Him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father in heaven, at this very hour, Lord, we are so happy that once again we can return to you our tithes and give our offerings. Thank you, Lord, that through this we can worship you day by day. Thank you, Lord, for helping us in our every endeavor, giving us the blessings, all our needs throughout the week. Lord, we pray that this tithes and offering will continue to support the work throughout the mission field. Thank you, Lord, for your continuous blessing in our lives. Forgive us of our sins. In Jesus' name we pray. Amen.
a shadow you cannot overcome. And just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. But this time all the sorrow broke more than just your heart, and reciting all those verses just won't do. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. Instead of asking why did it happen, think of where it can lead you from here. And as your pain is slowly easing, you can find a greater reason to live your life triumphant through the tears. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, when answers aren't enough, when answers aren't enough, He is there. Praise the Lord. When answers are not enough, there is Jesus. Sa mga panahon, mga kapatid, na tayo'y nagtatanong, nung makita ko po yung picture ng isang tatay na walan ng pamilya, madalas nating tinatanong, mga minamahal, why do bad things happen to good people? Why do bad things happen to good people? We ask the wrong question. Rather, or instead, we should ask, what happened to good people when bad things happen to them? Answer, they become better people. Amen. Sa halip na tanungin natin, bakit nangyayari ang mga kasamaan sa mga mabubuting tao? Bakit? Sa halip, mga minamahal, tanungin natin, ano ang mangyayari kung may masamang mangyayari sa mga mabuting tao? Ang sagot, sila'y nagiging mas mabuting mga lingkod ng Panginoon. Church, today, sa mga tanong natin, lahat ng mga sagot na hindi sapat, sapat ang Panginoong Jesus.
When we say life is unfair, unfair, tingnan natin si Jesus sa cross. Hindi po yun patas. May signal po ako, PUC Remnant family. When we shout, life is unfair, yung pagkapako ni Jesus sa cross, unfair po yun. When answers are not enough, there is Jesus. Siya ay sapat sa lahat ng mga tanong natin sa buhay. Mga minamahal, today, ang binigyan po tayo ng General Conference sa prayer and fasting to pray like Daniel. Nung kami po ay nasa college, nung kami ay nasa AUP, noon daw po, mga kapatid, ang AUP ay PUC. Di po ba? Kaya nga po PUC Remnant tayo. PUC means pay as cash. Naging AUP, advance your payment. Nung kami nasa AUP, ay siyempre maarte mga kapatid kami. Ang aming pronunciation ay Daniel. Yan. Sabi ng aming professor sa biblical literature, it's not Daniel, it's Daniel. Oh. Daniel o Daniel, mga kapatid ko. Ang mahalaga ay nagkakaintindihan tayo. Di po ba? Ayan. So, Daniel na, Daniel, mga minamahal. Ang ibig sabihin ng Daniel ay, God is my judge. Pray like Daniel. Mga kapatid, sinabi ko po ito kagabi, nagustuhan ko po ito. Basahin natin, church. Prayer ko po ito sa inyo at sa akin na rin. Ready? Go. May the O in October stands for what? Overflowing blessings, opportunities, and open doors. Amen. Sana nga, yan ang maging O natin, mga kapatid ko, no? Ang mahalaga, ang mga blessings ng Panginoon, hindi lamang yan sa pera. Tayo'y malusog, hindi na aksidente, ay mayaman na tayo, pinagpala na po tayo. Pastor, yung mga pagluha po ba'y blessing din? Oo. Oo, mga kapatid. Kapag ikaw ay lumuluha, nagiging wiser ka. Mas nagiging matalino ka. Pag nagluluha ka ay nadidiligan din, no? Ang iyong mukha. Blessing pa rin yan. Opportunities and open doors. May God grant you this prayer, mga kapatid. Ang ganda nito, mga kapatid ko. Basahin natin, church. Ready? Go. Life is fragile. Handle it with care. Hindi. With prayer. Oh, ang ganda. Ang buhay daw natin ay babasagin. Handle it with prayer. Ganda, mga kapatid. Pray, pray, pray. Mga kapatid ko, kaya natin sa Metro Manila matulog sa ilalim o sa loob ng plastic? Nangyari po yun sa Cebu, mga kapatid. Nung sila ay ninindol ng 6.9, yung plastic na malaki, mga kapatid, nandun sila sa loob. Doon sila natulog. Grabe. Mga kapatid. At hanggang ngayon, may mga aftershocks. Libo na po na aftershocks. Sipin nyo yan. Pasalamat na lang na ang tulay doon ay hindi nagiba. Marami sanang patay pa kung yun po'y nagiba. Salamat na Japanese po pala ang may gawa nun. Oo. Mga kapatid, wag na kayong magalit sa mga ghost project. Nung kayo nag-aaral, may ghost project din kayo eh. Di ba? Sabi nyo sa magulang nyo, Mama, 1,000 pang project sa school. Wala namang project sa school. Ghost project din yon. Magsisinanawa tayo. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit, bagkus magbago. Next, mga kapatid. Hindi na po ako makakonect. Ayan. Basahin natin, church. Go. Pray hardest when it is hardest to pray. May iba akong word dyan, mga kapatid. Pray hard, it works. Oh, ang ganda.
Pray hard. It works. Manalangin tayo, mga kapatid. Tuloy ang pananalangin kagaya ni Daniel. Hindi po routine. Kapag nilagay mo ang panalangin na added activity mo, mabigat yun. Pero kung ang panalangin ay part na ng lifestyle ng buhay mo, hindi yun mabigat. Hello, church? Pag nilagay mo ang panalangin sa added schedule mo, mabigat yan. Busy ka na eh. Hello? Ang dami mo nang ginagawa, busy ka na, dadagdagan mo pa ng another schedule, prayer, ay hindi mo talaga yan gagawin. Pabigat yan eh. Dagdag pa eh, busy ka na. Pero kung ang panalangin ay part na ng buhay mo, hindi kompleto ang buhay mo at ang araw mo nang hindi ka nananalangin. Hello, church? Lalo kapag nasa corporate world ka, mga kapatid. Eto'y gagawin. Ito. Ay naku po. Don't add the prayer in your schedule. Prayer is not an added schedule. It is a part of your life. Bahagi na yon ng buhay mo. Nagustuhan ko yung cellphone ng misis ko, mga kapatid. Alam niyo, sa cellphone ng misis ko, walang picture. Ang nakalagay doon ay, Dara, manalangin ka. Ang ganda. Natuto ako. Sabi ko, parang gusto kong gayahin yun ah. Para pagbukas mo ng cellphone mo, ang nakalagay doon, Hoy, Jeril, manalangin ka. Oh, ang ganda, no? Ang ganda, mga minamahal. It is not an added schedule. It is a part of your life. Halika kayo, mga kapatid. Pag-aralan natin ang Daniel 6. Ako po ay may napapanood sa Facebook, sa Davao yun. I think sa Davao. Nag-aalaga siya ng tigre, mga kapatid. Pumapasok siya sa kulungan, di siya kinakain. Sabi ko, halo, ang galing naman. Ang galing. Sa ngayon, di pa siya nakakain. Sana hindi naman. Ang mga daming tigre. Sino po nakapanood ng gano'n? Ako, ayan, si Je. Oo. Nakakatakot, Je, di ba? Ang dami, sumasayaw-sayaw pa siya doon sa tigre. Ay, naku, sabi ko, pag ikaw nilapa ng tigre, yari ka talaga. Ito yung leon, mga kapatid. Ay, yung malaki nga lang na aso, takot na ako. How about yung leon? Surviving the lion's den, Daniel 6. Tayo na po ay mag-aaral, mga kapatid. Meron po akong 3 C na isi-share sa inyo today. Ito po ang unang C. Ano yan, mga minamahal? Commitment over compromise. Commitment. May problema tayong malaki, mga kapatid. Ang mga Generation Z, ang mga Generation Z Alpha, kulang na sila sa commitment. Mga magulang, manalangin tayong mataman. Ang mga anak natin ngayon malalambot. Alam niyo kung bakit? Tinrain natin silang maging malambot. Alam niyo bakit malambot, mga kapatid? Yung edad nila ay mataas na. Malaki na ang edad. Pabebe pa rin. Hindi totoo. Totoo yan. Totoo po. Noon ang mga bata, dahil sa disiplina ng magulang, grade 1, grade 2, grade 3 pa lang, talagang firm na. Pero dahil sa pagtatag ng technology, mga kapatid ko, at dahil sa mga batas na yan, wag mo ako sasaktan, ipapatulpo kita. Wag mo ako sasaktan, ikakasuhan kita. Ganun na ang mga... Noon kami lumuluhod sa asin. Lumuluhod sa munggo. Nadisiplina. Ngayon, mga kapatid, dahil sa dami ng mga proteksyon, ang mga batang hindi mo mapalo, ikaw ang paluluhain. Hello? Ito po, mga kapatid, ang problema natin. Ang mga bata ngayon walang commitment. Ngayon, ang mga relasyon, mayroong week-sary, may month-sary. Bakit? Hindi na umaabot ng anniversary. Nagtataka ako, mga kapatid. Sa Facebook, Happy Mot-Mot. Sabi ko, anong Mot-Mot? Mansari Pastor. Ay, mansari pala nila. Pinagdiwang pa ninyo yon.
Noon, ang mga magulang natin ang pinagdiriwang anniversary. Ngayon po, mga kabataan, umabot lang ng 1 week. Sweetheart, Bebe Love, Honey Honey Bunch, Sweetie Pie, Happy Weeksary. Nakasurvive daw sila ng 1 week. Ay, naku po. Yung mga magulang natin, nag-golden anniversary na. Yung mga kabataan natin, naka-weeksary pa lang. May monthsary pa. After ilang months, break na tayo. Hahanapin ko ang sarili ko. Yun pala, nang hanap ng iba. Ito ang problema natin, mga minamahal. Commitment. Commitment. Yung mga latter na mga generation ng mga boomers, yan yung mga lola at lolo natin ngayon, mga magulang na mga boomers, commitment ay mataas. When they commit, they commit. Mga minamahal, ipanalangin natin ngayon yung ating generation, yung mga kabataan. Commitment talaga'y mahalaga. Hello? Kaya sansalain ninyo yung mga weeksary at monthsary na yan, mga kapatid ko, ha? Oh. Anniversary. Commitment sa Panginoon. Commitment sa isa't isa. Yun ang mahalaga. At si Daniel po ay the best example of what? Commitment. Amen? Isa pa, mga minamahal, yung mga nag-aaral noon, pag sila ay nasa mga degree, talagang aral. Sa ngayon, mga kapatid ko, marami na pong AI. Nawawala na ang critical thinking. Noon, mga kapatid ko, ang mga tao, pagka nag-research, talagang research sa libro. Ngayon, Google na. Yung aming professor, mga kapatid, busy siya, kailangan niya na, ginawa niya, ChatGPT. ChatGPT, bigyan mo ako ng mga quotation ni Mrs. White sa ganito, sa worship. Binigyan siya, ang haba-haba. After nun, mga kapatid ko, after niyang mag-speak, research niya, wala doon na tama. Masyado na tayong dependent. Sabi ng kaibigan ko sa Google, masyado nang dependent sa Google. Sa Google, mga minamahal, hindi na nagki-critical thinking. Hello? Noon po, pag nag-mathematics talagang wano-mano, kamay pa nga eh. Pero ngayon, kailangan ng calculator. Church, kailangan nating manalangin sa Panginoon. Isa pa, tayo po, nasabi ko na yon sa PC Remnant Family, ang mundo ay high-tech. Turuan nating ibalik ang mundo sa high-touch. Amen? Masyado na tayong high-tech. We are not touching the lives of other people. High-tech na. Magkasama nga sa kwarto, pero magkatalikod. Kasi dahil saan? Nanunood. Mga kapatid, commitment. Basahin natin ang buhay ni Daniel. Ipapakita niya sa atin ang kanyang commitment. Basahin natin, church, verse 10. Ready? Begin. Mood shot. Mga kapatid, mga minamahal, hindi ito added activity kay Daniel. Ito'y ugali niya ng manalangin. Mga kapatid, meron siyang alibay. Pwede siyang mag-alibay. Ang kautusan ay within 30 days lamang. Sa loob ng 30 days, bawal kang manalangin sa iyong Diyos. Maliban sa hari. Pwede naman niyang palagpasin yon after 30 days na siya manalangin. No! Right on the spot na pinirmahan ng kasunduan ang kautusan, agad siyang nanalangin sa Panginoon. Hello, church? May signal po ako? Yung kautusan within 30 days lang. Pangalawa, pwede po siyang manalangin nakasara ang kanyang bintana.
nang hindi siya nakikita. Pero anong ginawa niya? Binuksan niya ang bintana at siya'y nanalangin sa Panginoon. Mga kapatid, ngayong prayer and fasting natin, magkasama nawa ang pananalangin at pagpapasalamat sa Diyos. Commitment. Saan nag-uugat ang commitment? Commitment sa Diyos. Kapag tapat ka sa Panginoon, magiging tapat ka sa tao. Hello? Si Daniel ay tapat sa Diyos, kaya tapat rin siya sa kanyang kapwa. Ugali niya, mga minamahal, ang manalangin at lumuhod sa Panginoon. Church, kung gusto mong tayuan ang mga pagsubok sa buhay mo, ugaliin mong lumuhod sa Diyos. Kneeling will give you good standing. Oh, may the Holy Spirit help me, mga kapatid. Sana may signal po ako. Alam ko 5G sa Caloocan. Sana po may signal po ako. Ulitin ko, mga minamahal. Kung gusto mong tayuan ang mga pagsubok sa buhay mo, ugaliin mong lumuhod sa Panginoon. Kapag lagi kang nakaluhod sa Panginoon, kapag ugali mong sumamba sa Panginoon, lumuhod sa Kanya, kaya mong tayuan anuman ang bagyo ng buhay mo. Kaya ka hindi makatayo kasi hindi ka lumuluhod. Oh, sana po ay namartilyo ko iyon. I want to hammer it down. Kneel before God so that you can withstand all the trials of life. Ito na, mga minamahal. Ang utos ng hari ay hindi mababali. Walang magawa si Haring Dario. Yun ang kautusan niya. Kailangan niyang ihulog si Daniel. Kailangan niyang ilagay sa leon. Basahin natin, church. Ready, go. Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Naku, mga kapatid ko, at saglit lang, mga minamahal. Imagine niyo yan. Nung pumunta ako kila Elder Orbit noon, takot na takot ako sa aso. Yan ay leon? Ay, naku po. Mamamatay na siguro ako, mga kapatid ko. Leon pa lang. Takot nga ako sa aso, yan pa yung leon. Isipin nyo, mga minamahal, itapon ka doon. Ay, naku po. Anong pakiramdam? Ay, naku po, delikado, mga kapatid. Leon yan. Ngunit sinabi niya rito, naway, iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong katapatan, commitment. Mga kapatid, pakinggan niyo po ako. Daniel was not afraid of the king of the jungle because he is afraid, or he is sa Pilipino po ay dahil siya ay takot sa hari ng mga hari. Tulungan nyo nga ako i-reword yun, mga minamahal. Hindi siya takot sa hari ng jungle kasi takot siya sa hari ng mga hari. Do you get the point? Do you get the play of words, mga kapatid? Hindi siya takot sa king of the jungle kasi kasama niya ang King of Kings. Basahin natin to, church. Ready, begin. Without commitment, nothing happens. Without consistency, nothing grows. Si Daniel po, committed, consistent. Pwede niyang sabihin, Panginoon, see you next month. May batas eh. Ihulog sa leon eh. Pwede po bang after 30 days na tayo magkita? Pero hindi po yung ginawa ni Daniel, mga kapatid. He chose to die, mga kapatid. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa maging absent sa kanyang pagsamba sa Panginoon.
Number 2, mga minamahal. Ano po yan? Courage over chaos. Courage, tapang, lakas ng loob. Aba, mga minamahal, eto na. Kinabukasan, maagang nagbangon ng hari at pumunta doon. Anong sabi niya, mga minamahal? Malungkot siyang tumawag. Ano yung sabi niya? Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon? Parang ito yung excitement ko habang tinitingnan ko pangalan ni Brother Jake. Okdamia. Nung nakita ko, napasigaw ako, mga kapatid. Madaling araw yun. Masaya talaga ako. Parang ganito ang feeling ng hari. Sabi niya, Daniel, niligtas ka ba? Parang yung sinare ni Sister Mimi kagabi, no? Walang sumigaw Baka bagsak. Sabi ni Haring Dario, Daniel, niligtas ka ba? Pag walang sumagot, automatic, wala na. Kinain na. Abay, sige, pakinggan natin, mga kapatid. May sasagot kaya? Eto, abay, may sumagot. Verses 21 and 22. Basahin natin, church. Ready? Go. Sumagot si Daniel. Mabuhay ang hari. Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Church, ano kaya ang pakiramdam ninyo kung kayo ang hari? May sumagot. Tuwang-tuwa ka. Pero kung wala yon, ano kaya mangyari kung wala? Isipin lang natin, mga kapatid. It's a rhetorical question. What if walang sumagot? Iyak ka na lang. Kwento na lang yon. Daniel, niligtas ka ba? Leon yung sumagot. Naku po, delikado. Pero ang sumagot ay meron, mga kapatid. Ang sabi ni Daniel, mabuhay ang hari. Church, alam niyo yung courage na yung courage natin, galing din sa isinugo ng Diyos ng mga anghel na nagliligtas sa atin. Amen? Bawat isa sa atin, merong anghel na itinalaga ang Diyos na tagapagbantay. Hindi lang natin na-realize. Praise the Lord. May mga anghel na tagapagbantay. Si Daniel, mga kapatid, sabi niya, pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Mga kapatid, itinapon sa leon yung mga nagsumbong. Paano? Anong nangyari? Sa itaas pa lang sila, pinag-aagawan na sila. Basahin natin, mga minamahal, ang sinabi ng Spirit of Prophecy, Ministry of Healing. Ang ganda. Page 241. Ang ganda po nito. Ready? Begin. Courage, hope, faith, sympathy, love, promote health, and prolong life. Wow! Ang ganda! Tuloy pa tayo, mga minamahal ko. Ready? Begin. Amen! Wow! What a powerful quotation, mga kapatid. What a powerful message from the Spirit of Prophecy. Ministry of Healing, page 241. Courage, hope, faith, sympathy, love, promote health, and prolong life. Courage. Yan si Daniel, mga minamahal ko. Ipag-pray natin na magkaroon tayo ng courage kagaya po ni Daniel. Next, mga minamahal. Character over comfort. Ano pong unang si kanina? Commitment over compromise. Number 2, courage over chaos. And character over comfort. In a world na ino-honor ang character kaysa character. Ino-honor ang personality kaysa personality. Ino-honor ang bank
background kaysa sa background. Si Daniel, mga minamahal, mahalaga sa kanya ang character over comfort. Hello? Church, piliin mo ang tama kahit mahirap. Huwag yung mali kahit na madali. Character over comfort. Mga kapatid ko, ang example nito, yung tayong mga Pilipino. Kumusta po tayo sa mga kapatid, stoplight? Sa stoplight, hanggat dilaw pa. Kahit nga naka-red, tuloy pa rin. Titingin muna ko ay pulis. Wala. Wala. Diretso na kahit naka-red light pa. Maanong maghintay man lang kahit 30 seconds o 1 minute? Mga minamahal, character. Character over comfort. Isa pa pala mga kapatid ko, sana wala akong makitang taga-PUC Remnant. Isa pa pala sa character, ang mga Pilipino sa jeep, sa car nila, kakain ng biscuit o kaya mais o anuman, itatapon sa labas ng kalsada. Oh, wow. Ako talaga'y asar na asar, mga kapatid, sa mga taong ganun. Walang disiplina. Yung itinapon mong mais sa kalsada, makakadisgrasya pa yon. May isang tao, mga minamahal, sa YouTube, sa dalampasigan po, nag-ano siya ng mga basura sa dalampasigan. Ang sabi ng kanyang mga kaibigan, "Hey! It is not your garbage. Bakit ikaw ang nangongolekta? Ba't mo kinukuha ang mga basura? Hindi, ikaw ang nagtapon ng basura na yan." Sabi niya sa mga kaibigan niya, "Yes, it is not my garbage, but this is my planet." Hindi ko basura ito, pero ito'y mundo ko. Mga minamahal, character over comfort. Basahin natin ang verse 25 to 26. Ready? Begin. Amen. Na buhay at mananatili magpakailanman. Siya ay sumasaklolo at nagliligtas. Church, saglit lang. Si Haring Dario po ba ay Kristiyano o pagano? Pagano. Paano ang isang pagano ay nasasabi niyang ang Diyos ay buhay? Tapos akong Kristiyano, isa pong malaking challenge ito sa akin. Am I connecting, church? May signal po ba ako? Yung pagano nga yung hari na hindi kumikilala sa Diyos. Yung paganong hari ng Persya. Sinabi niya, ang Diyos ay buhay. Tayo pa kayang mga Adventist, tayo pa kayang mga Kristiyano, dapat makakitaan tayo na isisigaw natin, ang Diyos ay buhay. When answers are not enough, there is Jesus. Ito pa mga minamahal. At naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at Haring Ciro sa Persya. Mga kapatid, sa English po ay, and the king promoted Daniel. Church, hello? Si Daniel po, kung tayo si Daniel, at ako si Daniel, magtatanong ako, wala naman ako ginawang masama, nag-pray naman ako, bakit ako ihuhulog? Bakit ako ihuhulog sa yungib ng leon? Pero kapag tayo naging tapat, mga minamahal, yung ating mga breakdown ay magiging breakthrough. Yung ating mga pagbagsak, yung ating mga kabiguan, kapag tayo nanatiling tapat, gagamitin ng Diyos para tayo'y ma-promote. Hello, church? Huwag nating questionin ang Panginoon. Panginoon, naging tapat naman ako. Bakit ang tila ang buhay ko'y pababa?
No, mga kapatid. Sa lahat ng mga pagbagsak natin, manatili tayong tapat at darating ang tamang panahon, iaangat tayo ng Panginoon. Amen? Hindi lahat ng buhay ay cross. Darating ang crown. Darating ang crown. Kailangan yon, mga kapatid. May darating na panahon na tayo bumababa. Pumapasok tayo sa yungib, sa pinakamababa. Pero sa pagtatapat natin sa Panginoon, iaangat tayo ng Diyos. Hello, church? Huwag nating questionin ang Panginoon. Panginoon, bakit ganito? Bakit naranasan ko ang rock bottom? Nagtapat naman ako, nagsimba naman ako, naglingkod naman ako sa inyo. Bakit tila baga ang buhay ko'y pahirap ng pahirap, parang pababa ng pababa? Manatili ka lang tapat sa Diyos. In the right time, ikaw ay iaangat ng Panginoon. At sa iyong pagangat, gagamitin ka ng Diyos na maging makapangyarihang saksi ng kanyang pag-ibig. Amen. Basahin natin to church. Go. Reputation is for time. Character is for eternity. Si Daniel, mga minamahal, hindi lamang ang reputasyon po ay ang pagkakilala ng tao sa akin. Pero ang character ay ang pagkilala ng Diyos sa akin. Hello? Pwede akong maging maganda ang reputasyon, pero masama ang aking character. Huwag kayong maging concern, mga kapatid, sa paningin ng iba, ng tao. Yung reputasyon, ang pinaka-importante sa Diyos ay ang iyong character. Nagustuhan ko po sinabi ng aking professor, I love him, mga kapatid. Ang sabi niya, ikaw as a pastor, huwag kang masaya na na-bless ang mga kapatid sa sermon mo. Tanungin mo ang asawa mo at ang pamilya mo. Kung sila'y na-bless, ibig sabihin, you did a great job. Pero kung ang pamilya mo hindi nagsasabi na, banal lamang yan si daddy pag Sabat. Pag nasa pulpit, tawang-tawa, nakangiti. Pero pagdating sa bahay, nakabusangot at sumisigaw. Mga kaminamahal, reputation is for time. Mayroon po yung limitation. Character is for eternity. Amen? Huwag kayong matuwa na ang pagkilala ng tao sa inyo ay magaling kayo, mahusay, mabait. No. Maging masaya tayo kung sa paningin ng Diyos, tayo'y mabait, tayo'y banal, tayo'y mabuti, tayo'y mapagbigay. Hello? Hello, mga minamahal? Amen? That's Daniel, mga kapatid ko. Hindi niya concern ang reputasyon. Ang concern niya ay ang kanyang character. Basahin natin to, mga kapatid ko. Kalimutan niyo na po lahat, huwag lang ito. Jeremiah 32:17. Ready? Begin. There is nothing too hard for the Lord. Sa mundo ng mga pagsubok, walang mahirap na bagay sa Panginoon. There is nothing impossible for God. Yung word na impossible, lalagyan na ng Diyos ng apostrophe sa taas, magiging I'm possible. Basahin natin to, mga minamahal ko. Ready? Begin. Ooh, wow. Hindi tayo magsasawang magpasalamat sa Panginoon dahil hindi rin siya nagsawang dinggin ng ating mga panalangin. Everybody say amen. Mga kapatid, may kwento ako sa inyo. Ito'y kwento in a preacher or pastor circle, mga kapatid. Wala pa pong nag-recognize kung ito talaga'y totoong nangyari. But legendary, mga kapatid, in the tradition, ay ito po ang kwento. Kilala niyo po ang Italian artist na pinakasikat sa buong mundo, si Leonardo da Vinci? Si Leonardo da Vinci, mga kapatid, ay ang kanyang painting of the Last Supper ay years. Sabi ng iba, 3 years. Sabi ng iba, 7 years.
years bago niya natapos. It's a masterpiece. State of the art, mga kapatid. Ang ganda. Sikat po yan sa buong mundo. Painting niya ng The Last Supper. Mga minamahal, ang una niyang model ay isang binatang mabait. Naging model niya ay kay Jesus. Dinrawing niya tungkol kay Jesus. Natapos niya na ang lahat ng mga disciple maliban kay Judas. Naghanap siya ng model kay Judas. Wala po siyang makita. One time may nakapagsabi sa kanya, merong isang kamukha ni Judas nakakulong sa Roma. Sa Roman prison. Alam niyo mga kapatid, pinuntahan niya. Pumasok po siya sa kulungan at dinrawing niya ang isang muka ni Judas. After niya mag-drawing, sabi niya sa sundalo, okay na, alis na ako. Hinawakan po siya ng prisoner. Ang sabi ng prisoner, Sir, hindi mo ba ako natatandaan? Hindi. Sino ka ba? Ako po ang naging model niyo noon kay Jesus. Dahil ako po'y napalayo sa Panginoon, eto na ang aking itsura. Mukha na akong Judas Iscariot. Mga kapatid ko, mga minamahal, character over reputation. Yung model pala doon sa Leonardo da Vinci na picture of the Last Supper, painting of the Last Supper. The same model for Jesus, a calm, kind, with a pleasing personality man. Pero yung naging model kay Judas ay the same man. Imagine niyo mga kapatid, from Jesus, yung mukha niya naging Judas. Mga kapatid ko, kapag ikaw ay napalayo sa Panginoon, kapag ikaw ay lumayo sa Panginoon, ang mukha mo rin ay kagaya ng ni Judas Iscariot. Ang aking dalangin po, mga minamahal, we will be concerned more of the commitment over compromise, courage over chaos, and lastly, character over comfort. Ngayong prayer and fasting, we will pray like Daniel, and our character will be revealed in due time, mga minamahal. In due time, lalabas ang totoo natin. Amen, church? Ngayon po, ang kanta ko po sa Senado, sa Senate hearing, mga kapatid, True Colors. Makikita mo ang totoong kulay. Lahat sila nagsasabing wala silang kasalanan. Pero ang totoo, isa lang bagay na tiyak. Character over reputation. And when we have Jesus, we will be concerned more of our character and our commitment like Daniel. Happy Sabbath po. May God bless you all. I love thee,
Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo sa amin. Minamahal namin kayo dahil kayo ang unang nagmahal sa amin. Dalangin po namin na maging kagaya kami ni Daniel sa buhay ng pananalangin. Manatili kaming nasumpungang lumuluhod sa inyo, aming kaugalian na lumuluhod sa inyo, upang matayuan namin ang mga pagsubok ng aming buhay. Pagpalain po kaming sama-sama, dakilang Diyos. Patuloy nawang lumakad kami ng naayon sa inyong banal na kalooban. PCC Remnant Family, bayan ng Diyos, tanggapin ninyo at ng inyong pamilya ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Diyos Anak, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ngayon at kailanman. Amen.